Welcome to Run, Climb, Repeat. Kung nahihilig kayo sa outdoor, sa camping, tsaka sa hiking, sa pamumundok, welcome to the channel. Andito po tayo ngayon sa entry point ng Akiki Trail ulit. Aakyat tayo ng Pulag using their difficult route. Ito na po yung tsura ng start ng hike. Bale, nagkalindol dati dito. Kaya ito, naghuho siya. So, kita nyo dyan. Doon pa tayo. Pupunta sa ranger station nila sa taas. So, this is a 3-day, 2-night hike. Samahan nyo kami. Dito tayo ngayon sa ranger station ng Akiki. Dito kayo maghahanda ng mga gamit nyo, yung mga nagpapaporter. Makikita nyo meron silang kiluhan. So, tinitimbang na nila yung mga backpacks na ipapaporter ng Sir Marlon. 15 kilos. 15. So, dito rin kayo magsasort ng mga guides tsaka porters. So, yun sila ma'am. So, ito yung parang last minute nyo, last chance nyo mag-prepare bago kayo umakyat talaga. So, dito sa Akiki, nagkaroon ng lindol few years ago. Unfortunately, natamaan itong ranger station ng Akiki. So, ito na siya ngayon. Dati buo pa yan. Kapag prepare rin kayo dito sa area na to. Yan. Ngayon, ito yung damage, nahulugan siya ng mga siguro bato, lupa. Yan siya, naayos pa nila. Yan. Tapos dito sa likod is your CRs. Yan, may sink, may toilet. Magpupo. Kaya silipin natin. Water. Natin yung view. Doon tayo galing. $12 start na tayo makyat. We're gonna spend the first night sa Edit. So, bye-bye ranger station. And hello Alhunan. So, kung sasadya kayo dito, make sure na physically fit kayo. Have to do your cardio, jogging, konting strengthening. Sulit naman yung view. Oh, dito ka pa lang sa baba, ganyan na oh. Yan. 30 minutes na kaming nag-hike sa ganitong trail, sa ganitong klaseng trail. Ayan, mainit. 12:30 na, tanghaling tapat, kaya hanap kami ng lilim. Pahinga muna kami. Ay, ito sila sir. Ingat. $1:30 na. Umalis tayo ng ranger station kanina ng mga 12. So 1 hour and a half na tayo sa trail. Nakapag lunch na rin kanina sa isang malilim na part. Nakapahinga na rin ng konti. And ang maganda dito sa part ng trail is malilim na. Hindi katulad ng kanina, wala talagang shade. Dito may mga pine trees na bibigay sa atin ng shade. Ayan, ito na yung trail natin. 1 hour and a half after leaving the ranger station. So, meron dito sa Akiki Trail na part na makikita niyo yung ancestral burial ground ng mga ninuno nila dito, which is there sa ilalim ng malaking bato. Kung papansin niyo, may mga bungo, may skeleton. Mga pamilya daw yan dito ng mga ninuno nila na natamaan ng typhoid.
And they're all practice. Galing, no? Mga 2 hours pag alis natin ng ranger station, part of the trail after ng mga burial, sacred burial spot doon. May mga rock formations dito sa trail, so ang lalaki nila, kalat sila dito, dito sa gitna dadaan. So may mga porters tayong nagpapahinga. Ayan, para natin. So, okay, no? Ito yung pinakamalaking bata dito. Ito. Kanina naririnig lang natin yung river. This time kita na siya. Edet River, guys. Maya malapit na tayo dyan sa bunkhouse. Si Ma'am Tiff, ating kagrupo, na meron rin siyang YouTube channel. Nalagay ko yung link ng channel niya sa description box. Subscribe rin kayo sa channel niya, ha. Yan, nahulog pa. 2:40 na. Mas tayo ng Akiki Ranger Station 12 noon. Nakarating tayo dito 2:40. Tayo yung last man. Hindi naman tayo nagtipid sa pahinga, tsaka sa photo ops, tsaka nagpa-vlog pa tayo, no? So ito yon, dito tayo natulog ng April dyan sa lapag, kasi nakalimutan ko yung poles ko. Pero this time na, no, sa taas tayo. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura ng bunkhouse sa loob, para tuyo lahat ng gamit. Doon na tayo magbabasa ng tent sa saddle. So ayan, ito si Sir Marlon. Siya ang ang manager ng Base Camp Alimol. So kung meron kayong kailangan na pang outdoors, mula tents, mula mga polo shirts, mga shorts, sandals, sapatos, mga hammock, punta lang kayo sa Base Camp Alimol. Bibigyan kayo ng sandamakdak na discount ni Sir Marlon. Sabihin niyo lang pinapunta kayo ni Run Climb Repeat. Ito yung ilalim ng bunkhouse, kitchen natin yan. Tapos akyat tayo para makita natin yung pwesto ng tulugan. Yan. Oh, yan oh. Medyo madilim, sana nakikita, sana nakukunan. Yan. Good morning, day 2 dito sa bunkhouse ng Edet. Nagbe-breakfast na ang grupo. Hello. Robert, Sir Ken, Sir Kit, Sir Nato, Ma'am Kit. Ma'am Tiff pala, sorry, si Kit. Sorry. It's okay. Yung aming breakfast. Sopas na mainit. Ay, momoy. So after na to, kundi pahinga, akit na kami. Iyakan Target na. is Saddle Camp, so sana by 4 nandun na kami. 7:30 na, naghahanda na yung grupo ng packed lunch. Ito yun, adobo rice. Ganda ng pagkakasalansa, no? Yan. Rice toppings. Yan, kinukuha na nila yung mga lunch nila. The Vispo Boys. Ako, nagdigos ka pa, Jay. Diba, nagsistretching na. So after ng Edet Bridge, ahon na to. So hopefully 8 kalis na kami dito. By 11 nasa Marlboro na sana kami. See you.
8 o'clock. Alis na kami ng bunkhouse dito sa Edet. Let's go! Edit! Makembot. So, after nung tulay, ahon. Ayan, may napakalaking pine tree na naguho. Na-uproot talaga siya, oh. Ayan, doon tayo galing. Ayan na yung grupo. Ayan. Sunod lang tayo. (9:20) na. 1 hour and 20 minutes mula nang umalis tayo sa Edet River sa bunkhouse. So ito na yung view. Banda doon yung peak, nagtatago. Ito yung Ambangeg. Tapos ayan, punta tayo doon. Ikot tayo 360. Pine trees. Ayan, nakapagpahinga na ako kanina mga 9. Nag take 5 ako, minom akong tubig, kumain ng nips to keep the energy up. Nauna na sila Sir Ken, sila Sir Marlon, the Vispo Boys, sila Sir Kit, tsaka si Jomar. Ang lalakas. Tapos alam ko nasa baba si Sir Jay, si Ma'am Tiff, tsaka ang isa sa mga guide namin, Sweeping. So yun, 10 o'clock na. 2 hours mula nung umalis tayo ng bunkhouse sa Edet River. Nagte-take 5 ulit tayo. Hindi ako sure kung siguro may 1 oras pa or less bago mag Marlboro Country, yung may isa pang bunkhouse doon. So yun, ni-enjoy natin ngayon yung trail. Nasa gitna tayo ng grupo, may mga nauna na, yung mga bagets. Tapos nahuli sila Sir Jay, yung guide, tsaka si Ma'am Tiff. Ni-enjoy talaga yung trail. So I suggest ganun din pag nag-hiking kayo. Basta alam nyo yung trail, alam nyo nasa gitna kayo ng grupo, enjoy nyo lang yung katahimikan. So after 2 hours and 20 minutes from the bunkhouse sa may Edet River, dito na tayo sa Marlboro campsite. So ito yung tsura ng trail.
bago siya marating. Para siyang last push bago magpahinga ng medyo mahaba-haba. Pag puno to, iba nagtetent dito. Ayan dyan. Pero maraming mapapwestuhan ng tent dun sa kabila. Ayun sila. Si Sir J, ang trail food niya, tubo, sugar cane, all natural Organic sweets. kung organic. Oh. Anong tawag yun sa Tubo. Ay, ano po? Yung ano? Tubo. Tubo po. Sa inyo, ano pong tawag? Unas? Unas. Ito po ang aming guide, si Kuya Danny, Sir Danny. Ayan. Nag-uusapan nga namin, dapat i-project ng LGU. Ang Yung manufacturing ng di ba? tubo? Ng sugar. Kahit mas kubado na, mahal kaya, premium sugar yon. 12:30 na. Galing na tayo sa bunkhouse ng Marlboro campsite sa baba. Mga umalis tayo doon 12. Si Ma'am Tiff. So it's been 30 minutes. Ito na yung papasok ng Mossy Forest. So yun na siya. Na tayo pupunta. So hopefully di tayo ulanin para hindi masyado malamig. So 12:40. Ito na, papasok na tayo ng Mossy Forest. Ito tayo galing. Yun, si Monty ulit. Pasok na tayo. .20 dito tayo sa Mossy Forest. .40 na.
12 tayo umalis dun sa bunkhouse. Nandito na tayo sa water source dito sa Mossy Forest. Ito ang last water source nyo bago kayo mag grasslands, tsaka bago mag saddle. And according to our organizer, si Sir Marlon, ito yung sure na safe to drink daw. Hindi katulad ng maiigiban na water sa saddle. Pwede daw panluto, panlinis-linis, pero hindi daw sure sa pag-inom ng tubig. So ito siya, I'm sure malamig to. Oh, lamig. So 3 o'clock na, palabas na tayo ng Mossy Forest, pasok na tayo sa grassland dun sa unahan. So umalis tayo ng 12 sa Marlboro, umalis tayo ng edit ng 8, and dito tayo pa pala. To yung grasslands. Excited lang ako. Nasa Mossy Forest pa rin tayo. Kita nyo naman. Itong nasa left side, can make for an e-camp. May mga spaces siya for tents. May bangko pa rin. Ano siya? Siguro kaya mga 4-5 tents. Ayan. May sako pa siya. E-camp bago mag grasslands. So trail sign siya. Hindi tayo doon, dito tayo, which is our exit na. Ito na talaga yung entrance sa grasslands, sa clearing, sa open area ng Pulag. Dito pa lang kita nyo na yung dwarf bamboo. Doon tayo galing sa Mossy Forest. So dyan ako nadulas, I think somewhere dyan sa unahan a few years ago. Halong pagod tsaka altitude sickness na rin siguro yun, kasi excited, nagmamadali. So ngayon hindi na tayo ganun. So sasadya kayo dito, you take your time para maka-adjust yung katawan nyo sa altitude, sa taas ng bundok, sa taas ng pwesto nyo sa bundok. Ayan siya, dun pa tayo. Day 3.
sa Saddle Camp. And then ayun yung silhouette ng Mount Pulag sa range na yun. Nagbibigay pa rin siya ng shade. And then this is your usual sea of crowds. Ayan na si Haring Araw. Thank you, Lord. Na-bless tayo ng napakagandang weather. Right. Since day 1 di kami inulan. So we are very grateful. Sama ko ngayon si Ma'am Tiff. She also has a YouTube channel. Yes. Popost Content ko by Tiffy. There you go. Popost ko yung link niya sa Thank description. you. Subscribe kayo sa kanya. Dito na tayo sa trail pababa. Galing na tayo ng Saddle Camp. Tingin kayo sa kanan. Pakagandang view. Si Sir Jay, saka si Sir Danny, ating guide. Kuya, bye-bye. Kuya bye-bye, nasa likod ang ating malakas na porter. Yan, sila hanapin nyo pagsasadya kayo dito sa akin si Sir Danny tsaka Sir bye-bye. Dalawang mamaw. Mount Amuyaw, yung may dalawang parang sumay sa magkabilang sides. CF clouds natin. Sir J. It's na ako sa mandatory selfie. Yung yellow brick road na tinatawag dito sa Bangeg Trail. Ginawa talaga ng path. Dati kasi putik-putik to. Kasi third trail to. After nyo mag-hike sa Pulag, either galing kayo Ambangeg or Akiki, ito yung sasalba sa buhay nyo, yung tindahan ni Manang. Bebenta sila dito ng Gatorade, soft drinks, tsaka mga turon, tsaka merienda. Napaka-reasonable naman ng price. So, supportahan natin sila. At I think ito na yata yung pinakamataas na tindahan sa buong Luzon. Hi ate. Bayad ko po. Dito. Yan. So, sa 45 pesos. Not bad.